Curious lang, pero I'm not interested. Hindi, may kasi 'di ba may curious ka lang tapos hindi naman ikaw interesado pero may interesado ka pero hindi ka curious. Bakit? Curious lang ako how o siguro yung mga chemical kineme. O di ba napunta tayo sa Eliana Marie Aduana, nakakaloka. Minsan pag ini-interview about the chemical symbols about the scientist thing si Eliana is maluloka ka na lang talaga. Kasi yung utak mo ay talaga ano ba yung pinagsasabi mo? Sorry na lang, Google ka talaga. Dahil interesado ka, di ba? Interesado ka doon sa sasabihin ni Eliana. Mapapag-google ka kasi hindi inabot ng general knowledge mo. Yung sinabi niya, nakakaloka talaga yung talino ni Eliana. Pag mga scientist at mga chemical symbols at mga chemical kineme niya about ganyan, wala talaga kung alam. I'm very sorry. Siyempre yung yung capacity lang ng utak ko is pang pang adjectives, pang verb, ganun lang, mga noun, pronoun, minsan nga hindi pa abot yun eh. Pero yung mga chemics, kinemerot na yan, I'm so sorry, I'm not belong. Hindi ako makarelate. Pero grabe no, ang talino talaga ni Eliana, mapapasabi ka na, sana all, di ba? So gusto ninyo malaman about Eliana Marie Aduana, iba siya magkwento. Alam mo, nakailang question ng si The Crown, si Christian. Siguro 5 lang yung question niya, tapos inabot siya ng 30 minutes sa explanation sa 5 tanong. Diba? Nakakaloka talaga si Eliana. Winner ang brain cell. O, diba? Kumbaga, uy, ano pa bang mapapasabi ka talaga, ano pa ba patumpik-tumpik pa ba, boom, karaka-raka, ipadala na sa Miss Universe yan. Mga ganun talaga pag makikita mo at pag naririnig mo si Eliana ng nagsasalita, kaloka talaga yung babaeng ito. Diba? Winner talaga yung lola mo. Walang pwedeng, ano ba yun? Walang pwedeng kumuha sa kanya ng ganyang talido niya. Nakakawindang. Ay, ako. Yung iba naiinggit na lang kaya ayun, insecure. Pero hindi ako na-insecure, nabibilib ako na alam mo yung feeling ko, bongga naman si Eliana. Nakakabilib, nakaka-starstruck, minsan nakatingin ka lang sa kanya, 'di ba? Si Christian nakatutuyot ng utak, 'di ba? Pag iniintindi mo ng bonggang-bongga yung about sa mga love kineme. Natutuwa ako kay Eliana. Grabe. Di ba? Alam mo yung feeling na pag ito yung Miss Universe natin, Diyos ko, puyagaba, winner talaga. O ganon. Mapapaganon ka talaga. Nandito si Sir Tony Lemon. Guys, The Pageant Cafe, please subscribe his YouTube channel without space yung The Pageant Cafe, ha. My scientist choice is Eliana Duman. Lalo na yung huling part. Siyempre, alam ko naman yung first part. Yung nagkwento siya about pageant journey niya from Miss Earth to Binibini to Miss Earth again to UN Kineme. Alam ko na yun. Pero yung part ng mga about sa mga medical kineme, basta ang hirap i-explain. I like it. Marami kang makukuhang inputs, marami kang matututunan, marami kang malilearn yon pag nagsalita siya, di ba? Inggit is real sa mga inggitera. Mapapaganon ka na lang talaga, mapapainggit ka talaga dahil sa kinds of, di ba? Dean's lister siya talaga ng bongga-bongga, tapos scholar, di ba? So kailangan panalatihin mo talagang bonggang-bongga yung so I like that Eliana, di ba? So gusto malaman kung anong nagsalita si Eliana, manood kayo ng The Crown. Hindi ko kailangang i-repost dito yan, no. Manood kayo ng The Crown, nakakaloka si Eliana. Minsan mapapasabi ka na lang na sana all yung mga kandidata natin ganyan katatalino. Tapos pag alam mo, kahit matalo man, ano ba tawag doon? Kahit matalo man international pageant, at least, kumbaga hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo magsabi, ano ba naman yung contestant mo? What is millennial? Hindi masagot.
Charot lang. Si Iliana, kahit itanungin mo siya kung kahit anong ibalibag mong tanong sa kanya, nakakaloka talaga yung ano niya. Basta, masasabi mo talaga na pahingi naman ng konting talino, Iliana. Charot lang po. Siyempre, kontento naman ako sa talino ko. Minsan. Charot lang. Minsan din kasi ganun, napapaganon ka rin naman talaga. Alam nyo guys, sa totoo lang, threat talaga siya. Ano hindi siya threat? One of the obvious frontrunner dito sa Miss Universe Philippines. Alam mo, kung magpa-petiks-petiks ka, maliligwa ka ng bonggang-bongga ng kakainin ka ng buo ni Iliana Marie Aduana. Ganun siya. Ganun siya kalakas. Ganun siya kabongga. Wala ka kasing maano sa kanya. Maipintas. Kasi nga, sabi ko nga, si Iliana, check all the boxes. Yun nga lang, medyo nasusobrahan yung ibang part. Halimbawa, na-check niya yung pasarela niya, tapos, dahil sana ano na lang niya. Ano ba tawag doon? Very toned down ng very, very light. Kasi too much sexy. Minsan, yung ito-tone down din niya yung talino niya kasi nakaka-google. Di ba? Pag magsalita si Iliana, mag-google, mahanap mo talaga si Google. Dahil interesado ka kasi sa sinasabi niya, mapapag-google ka. Wait lang, ano ba yung pinagsasabi ng batang ito? Mapapakanon ka kasi. Curious ka sa mga nangyayari sa kanya. That's why I really like Iliana Marie Aduana so much talaga. Kasi nga, Iliana, kailangan mong ibonggahan mo ng ganito. Wala, hindi ka pwedeng maghanas ng ganun kay Iliana. Na, Iliana, kulang ka sa ganito, kulang sa... Hindi, walang kulang sa kanya. Sobra meron. Ganon, mababaganon ka sa kanya. Kaya kung masasabi mo talaga na, beauty queen from the Philippines, masasabi mo si Iliana is one of the best. Kasi isa siya talaga na masasabi mo when it comes sa when it comes sa speaking skills, engagement, whatsoever, she can ace that. Pasarela ace that. Beauty ace that with parang mistisa, ano ba tawag dito? Mistisa Oriental Beauty with a singket one. Talagang masasabi mo, oy, Asian ka. Hindi mo siya mapakakamala na ganito, ganyan. Kasi very super kinis, super puti, super chinita. Talagang very Asian girl talaga siya. Kumbaga, nire-represent niya talaga yung buong Asia. Hindi lang ba sa Pilipinas, pwede siyang gawing Vietnamese, Thai, Chinese, or Korean, Japanese, lahat ng mga kapitbahay natin, mga Asian country na magkakahawig lang naman at magkakamukha. Hindi mapagkakamalan mo siyang representing Asian. Asia yung ni-represent niya dahil sa looks na meron siya. O diba? Kakaloka. Yung the way, tapos very bright yung utak, yung aware sa mga ginagawa. Ayun yung mapapabilib ka naman kay Iliana talaga. As in, talaga. Sino pong hinahanap nyo? Mga ganun, mapapaganon ka. So, depende na lang talaga yun sa finals kung paano niya i-offer at kung paano niya i-empower yung sarili niya doon sa competition. Kasi when it comes sa talaga, sa all aspect, carry na yun. Bahala na lang siya kung paano niya kontrolin at huwag sumobra. Yun ang advice ko sa kanya. Kasi minsan nasobrahan, di ba? Kasi lahat ng aspeto ng pagka-beauty queen, i-check mo na talaga sa kanya. Kakaloka, di ba? Kasi wala siyang tsakang damit. Hindi siya yung beauty queen na mas bagay siya yung pink, mas bagay siya yung red. Lahat ng isusuot niya panalo. Yun yung maganda kay Iliana talaga. Alam mo yun, yung talaga tsaka. Kahit pasuotin mo siguro ng garbage bag yan, o kaya dahon lang dyan, kaya niyang i-eksena. Sabi ko sa inyo, kasi dahil sa type of body, siguro super sexy talaga niya, lit-lit ng bewang, second place yata siya kay Anita Gomez when it comes sa paliitan ng bewang. Kakaloka, di ba? Lit-lit talaga. Kumbaga, nakita ba ninyo na
putyo-putyo yung damit ni Iliana. Take note, hindi siya mayaman ha, pero hindi naman branded lahat ng mga dinadamit niya. But, hindi talaga siya disappointment when it comes sa damitan niya, sa OOTD niya, ng bonggang-bongga. Ayun yung maganda sa kanya, no? Kahit ano ipasuot, winner. Diba? At saka, siya yung tao na, hindi naman hinihingi na pasabog, pero sabog. Yung lalabas siya, alain mo nung Miss Earth, lalabas siya, mapa ng Pilipinas yung gown. Talaga, Tapos yung Miss Earth competition, nung nag-compete siya sa Miss Earth, di ba? Logo ng Miss Earth, nilagay niya sa bewang niya, tapos inangat pa. Sino nakapag-isip niyo, di ba? Hindi siya predictable na beauty queen na eto gawin. Ay, sana ito gawin. Hindi, ginagawa niya. Yun ang maganda kay Iliana Marie Aduana. As in, mapapasabi ka na lang na, ay, sana lahat ng beauty queen natin, eto, ginigive ang lahat, dedicated doon sa ginagawa niya. Talagang, kung nakafocus lang siya doon, chuchu-chuchu, as in, detalyado pa, wala ka talaga makikita ng putyo-putyo lang sa kanya. Ayun yung ang kagandahan kay Iliana din talaga. So, hindi siya perfect. Oo, sabihin natin hindi siya perfect. May mga nagagalit pa nga sa kanya. Siyempre, alam naman natin kung kaninong team ang nagagalit kay Iliana. Yung mga bothered, yung mga takot kay Iliana, yung mga insecure kay Iliana, yun yung mga galit sa kanya. Alam niyo yun, mga fans ni ganito, ay hindi ko na magbanggit ng beauty queen, di ba? Mga fans ni ganito, ni ganito. Kahit yung mga fans ng mga taga Laguna nga, ino-okray si Iliana eh. Kasi nga may favor silang fans. Di ba? Mga insecure yan. Kasi kung hindi ka na threatened or bothered kay Iliana, dapat wala kang pakialam kay Iliana. Eksena ka dyan, bahala ka sa buhay mo, basta dito ako. Ikaw, kung isa kang fans, dapat focus ka lang sa beauty queen na gusto mo, hindi kayo isiraan mo yung isa. Nakakaloka, ganon. So, hindi yung, I love Kineme, ganyan. Tapos sisiraan si Kineme. Nakakaloka. Diba? Hindi yung totoong fans. Totoo ano lang yan, mga props lang yung pagkapal. Diba? Nakakaloka. Mabuti naman sana kung pagsira mo sa kanya, yung constructive lang, hindi ko masyadong bet yung makeup mo for today's video. Mga ganon. Okay lang yun. Kasi may next time naman, may bukas pa, ganon. So, hindi yung to the point na ukray mo to the deepest side of her personality or kumbaga, ganon. So, ayun, yung mga nag-uukray ng kay Iliana, yung mga inggit, insecure, threatened, bother, and hindi kasi naman nila uukrayin yan si Iliana kung hindi threat sa kandidata na gusto nila. Yun lang naman yung the bottom line is hindi nila uukrayin si Iliana kung hindi threat sa kandidatang gusto nila. That's all, thank you. Ganon. Dapat. So, alam nyo na. Kung hindi kayo threatened at hindi threat si Iliana, para sa inyo, yung kandidata niyo yung the best, sip your mouth. Ganon. At mag-focus din sa kandidata niyong gusto. Diba? Hindi yung kung todo puri kayo sa kandidata ninyo, tapos kung todo sira naman kayo dun sa iba. Di alam na. Alam na ang purpose, di ba? Gusto lang siraan yung isa at gustong iangat yung isa. Ganon. So sana hindi tayo ganun, no? Dapat patas lang. Kung pangit yung ginawa ng isa, sabihin mo. Kung pangit din yung ginawa ng isa, huwag sabihin mo. Kung hindi maganda yung ginawa ng isa, kung hindi bongga ang styling, sabihin mo, hindi bongga sa'yo, hindi bagay sa'yo yan. Kaya sabi ko nga, nung si Iliana, nung nagpula siya ng buhok doon sa headshot, hindi ko bet. Bakit hindi ko tanawag na bet? Pero hindi ibig sabihin na, hindi ko siya bet maging Miss Universe Philippines. Hindi ko lang bet yung buhok niya doon. Tapos ang usapan, the end. Mas bet ko yung photos ni Iliana, yung straight hair siya na. Kasama din, pinost ni Iliana sa Instagram niya, yung pangatlong photos, gusto ko yung straight, yung pag ganon yung hair, tapos ang ganda niya doon. Bumagay na kasi yung parang bumagay yung straight hair doon sa niya, kilay niya. Kumbaga
parang mas better yung makeup niya doon, better yung hairstyle niya doon, kaysa doon sa pinost ng Miss Universe Philippines. So, sino ba kasing namimili? Pwede ako naman. Charot lang po, joke lang. Wag siyang bida-bida. O, di ba? Sino